Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon. Saan man sulok tayo ng daigdig. Ang pag-usapan natin ay maraming samut-sari patungkol sa peace in order. Patungkol tayo sa peace in order. Ito muna ang simulan natin. Pakinggan natin. Wala pang isang linggo sa pwesto. Hindi yan. Ito, panawagan ni Number one is, I'm calling on President BBM and the Philippine National Police to strengthen the peace and order program in our district, no, and to continue our fight against illegal drugs, especially now. Yan, hinihingi ko sa Presidente at saka sa PNP. Hindi tayo pwede magmaluwag, hindi natin pwede pabayaan, hindi natin pwede sabihin basta-basta. No. We will continue, we will strengthen it, and we will really fight. Okay, mayroon pa isa. Ladies and gentlemen, it's one of Asia's Wala pang isang linggo sa pwesto. Wala pang isang linggo sa pwesto. Naharap agad sa kontrobersya si PNP Chief General Nicolas Torre. Ito'y matapos niyang himukin ang kapulisan na magparamihan ng naaresto. Paramihan. Tama yun. Dapat para magkaroon ng kompetisyon ng ating mga pulis. Sa ating mga pamayanan, titigil lang tayo sa panghuhuli pag wala na tayong makitang kriminal. Paramihan talaga yan. Ito ang ating gusto emphasize yan. Huli, hindi patay. Wala pang isang linggo sa pwesto. Naharap agad sa Ungas ka, General Torre. Sorry, General Torre, dahil para kang wala sa hulog. Anong paramihan huli? Paano kung walang kriminal sa kanilang bayan? Paano yon? Kung walang kriminal sa kanilang bayan dahil peaceful ang bayan nila, manghuli rin sila. Dahil sa walang nahuli, papalitan siya. O walang accomplishment. Ungas rin itong General Torre na ito. Sorry, General Torre, Pero hindi kasi maganda yung sinasabi mo. Direktahan tayo magsalita, Ungas ka rin talaga. Wala kang alam. Wala kang alam sa accomplishment. Military ako, ikaw police. Primarily, ang inyong trabaho ay security sa isang lugar. Napakabubo mo. O kulang ka talaga sa experience. Sorry, sir, sorry. Ay, hindi pala, sir, junior kita 93 ka, I'm 91, Sorry. Kayo pwedeng magbigay kayo ng comment, Pwede kayo magbigay comment. Magandang talakayin to. Anyway, mamayang gabi ko itatalakay rito as live, Kasi nga, nakaka-high blood. Paramihan ng nahuli. Paano ang bayan na peaceful? Bibigyan kita ng peaceful na bayan. Yung, halimbawa, yung Silvino Lobos. Walang kriminal halos doon. Siguro, sa isang buwan, siguro may tagaan. Marami NPA. Hindi naman la primary. Huhulihin ba nila yun? Ay, Diyos ko, General Torre, hindi ka naman nag-iisip. Diyos ko, Apo. Naging general ka pa naman 4-star. Ay, Diyos ko. Ano may nangyayari sa atin ngayon? Paramihan ng nahuli. Ano yan? Accomplishment? Inaabol mo? For what? Siya na may mainit na arawan. Sabi na miss ko, para siya nagbibing, ganito yan, General Torre, ganito yan, mga General Torre. Hindi ako sa nagyayabang, pero experience ko ito. Ang maganda siguro sinabi mo, anong bayan ang ma-declare na ang tawag nito in general term, hindi naman free for drugs, free for criminal.
matawag natin na peaceful town. Wag province, malawak yung province. Municipality lang tayo or city. Ha? I-clear city, i-clear municipality. What parameters of clear? Walang kriminalidad in terms of patayan. Walang droga. So dalawa lang, walang droga, walang kriminal. So pag kriminal, maraming aspeto. Kasama ng droga doon. So doon lang focus tayo in regards to peace and security. Once ang isang lugar ay clear sa peace and security, sinisigurado ko ang economic development, lalo na sa mga cities, uunlad ang bayan. Ganon sana ang parameters mo, General Torre. Hindi paramihan huhulihin. Patulad ng halimbawa, Silvino Lobos. Ha? Sasabihin mo na, paano kung walang nahuli, anong gagawin mo? Na peaceful naman kanilang lugar. Ha? Kasama ba dyan ang NPA na huhulihin nila? Katulad Silvino Lobos. Ang problema lang doon is NPA. O away na mag-asawa. Huhulihin nila yung mag-asawa? Ay, Diyos ko. Mag-isip ka nga, General Torre. Ang utak mo kasi Manila eh. Manila lang ba ang hawak mo? Hindi ka naman commander ng Manila eh. Commander ka ng Pilipinas. Ay, Diyos ko. Hindi ka nag-iisip, General Torre. Kawawa ka naman, General Torre. Puro lang batikos siya. Asan yung 5 minutes? Ano yung pinagkaiba ng 5 minutes at saka maraming nahuli? Parang hindi ko nakita ang kwan doon eh. Relevance doon. Para response. Pag response mo within 5 minutes, dapat may nahuli ka. Ganon ang ibig mo sabihin. General Torre, pag ayusin mo nga pagka-commander mo, hindi mo alam yung pinaggagawa mo. I'm sorry, hindi ako nagyayabang na magaling ako. Pero lumaki ako ng barangay. Meaning, ang problema ng bansa, lahat sa Pilipinas ay barangay. Tingnan mo yung Malacanang, di ba? Malacanang, sentro ng power ng Pilipinas, nasa Malacanang. Barangay San Miguel, sa loob ng Barangay San Miguel, may mga drug lord, may mga drug poser. Kasi hindi naman trabaho ng Malacanang yun eh. That is the job of the barangay. Aywan ko ba, maraming matatalino pero hindi nakikita ang solusyon. Ang solusyon sa peace and security sa Pilipinas, ayusin ang barangay. Barangay captain. Matinong barangay captain, hindi yung nakikipag-unahan sa mga, ano yung tawag nito? Sa mga diling-diling. Ha? Anong tawag ito? Kalimutan ko yung sa mga kontraktor. Tangina, may rami siyang dami na kontraktor, 3. Tapos isa lang nakapasok na outsider. Pag ibabagsak yung dalawa kunwari, pati isa. Pero ang nagwagi, yung barangay captain contractor rin. Gumamit ang pangalan. Ay, punyeta. What? Okay lang yan, business. Pero huwag kang swapang kapitan. Ha? Huwag kang swapang kapitan. Pag ang kapitan, effective barangay captain, sinisigurado ko maganda ang kanyang barangay. Ha? Okay. Talking of municipality. In general. Pero kung ikaw municipality commander, ayusin mo yung mga barangay captain. Although hindi mo yan direct order. Okay. Madali lang. Tawag ABC meeting. Mga barangay captain yun eh. Or, tawag na mga happy ng tanod. And that is your direct. Ha? Meron kang concern sa mga tanod. Sa mga policy because they are performing police duty. Pwede ka magpatawag ng meeting. Mga tanod. Happy ng tanod.
Tapos ABC meeting. That is your power in coordination to the LGU officer. Ay, Diyos ko. Napakaliit lang ng management na yan, hindi naisip. Ang nasa isip kasi. Alam mo, General Torre, yung 5 minutes mo, may nakikita akong grand plan dyan. Ano yung grand plan? Within Metro Manila, palitan mo lahat yung mga commander dyan na hindi iyo. Because by preparation of 2028. Ha? Preparation yan by 2028. Okay, doon sa paramihan ng huli, ganun rin. Palitan ang hindi mo kuan. Puro nga imposible mapainagak. Sarap mong katusan. Politika kasi ang kuan eh. May mga grand plan kayo, mga gago kayo. Ha? Sorry ha. Sorry, vlogger ako na hindi ako naghahanap ng content para lang may ilalabas ako. Naglalabas ako ng content para tumino ang Pilipino. I'm retired for more or less 40 years in the armed forces of the Philippines. But I am still continuing my service to the public without sweldo. Tapos anapan pa ng pera. Nga walang hiya kayo talaga. Oo. Ay, clear na ako. Nag-submit na ako ng clearing. Hinihintay ko ang response nila. Ha? Hanapan niyo ako ng pera? Nakakatawa naman kayo. Diyos ko. I'm sorry, ano. Sagutin ko muna yung kay Richard Gomez. Nananawagan siya sa kanyang distrito na ayusin ang drug operation dahil ang katabi niya yung bagong mayor na naidik na Espinosa na drug lord. Wala. Sa palagay ko walang drug sa kanya kasi lugar niya yun eh. Ako naniniwala ako nung wala. Pero sa kalapit na lugar doon kakalat ang drug. Tapos sa kanyang takbo. Sa kanyang municipality. Because the police control niya. Oh. Walang drugs na operation sa kanyang bayan. Pero doon sa labas, doon ang delikado. Tapos sa kanyang takbuhan. Ganun lang kasimple yan. Pang grade 1 lang na plano yan eh. Okay. Saludo ako sa 3 mayor na mga artista. Si Vico Soto, napakagaling na mayor. Ito yung mga hinangaan ko. Ito yung mga nakikita ko na magaganda na halos galawan ng bituka ko sa paano magserbisyo sa taong bayan. Isko Moreno, ganun rin. Sinasabi niya, pinopokus kami. Ingat kayo mga kapitan at hanapan ko kayo ng inyong nagawa sa inyong sa loob ng how many years dahil matagal na kayong kapitan. Kaya, very good, Mayor Isko Moreno. Isa ka ring waray-waray, ano. Ayusin mo, Mayor. Saludo ako sa iyo. Kaya lang, napaaga kasi ang ambition mo no, maging presidente. Kaya umalis ka sa pagka-mayor. Hindi pa panahon sa iyo, para sa iyo. Pang-mayor ka pa lang, Isko. Ano, sir, Mayor? Ayusin. Maganda ay yung, kumbaga, sobrang paghanga ko sa inyong 3. Richard Gomez, Vico Soto, Isko Moreno, at sa lahat ng mayor na matitino, saludo ako sa inyo. At buwisit kayong mga mayor na ayaw niya nang umalis sa posisyon. Papalit-palit lang kayo. Maraming city, maraming lugar na hindi na kayo napapalitan. Wala na kayong challenge eh. Kaya dapat magpalitan na, ano? Mayroon nga akong bayan ko eh. Dati hanga ako. Ang ayaw ko na lang, wala na eh. Gusto na, sila na lang humawak. Ayaw na ibigay sa iba. Ano yun? Dapat iba naman para may magandang challenge rin. Tama na yung 9 years. After 9 years, ibang lahi naman. Para
makita natin ang pagbabago. After 9 years, maghanap ng iba. Ay, mga swapang kayo. Sarap nyo pagpupukpukin ng ulo. Nakahawak lang kayo kapangyarihan. Gusto nyo, wala nang katapos ang kapangyarihan. Mga ulol kayo. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Pasensya sa mga salita ko. Kasi kailangan brutalan na pagsasalita ito para baka sakaling tablan sila. Huwag yung palamya tayo. Gaguhan kasi ngayon sa bansang Pilipinas eh. Salamat.